Magandang araw bayan, ito ang 11 Trolls Patrol. Naghahatid sa inyo ng nagbabagang balita. Phivolcs patuloy ang pagbantay sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Jane Villaferte mag-uulat. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nakapagtala sila ng sunod-sunod na volcanic earthquakes sa paligid ng Bulkang Kanlaon sa nakaraang linggo. Dahil dito, itinaas na sa Alert Level 2 ang bulkan na nangangahulugang mayroong pagtaas ng aktibidad at posibilidad ng mga phreatic explosion o pagputok ng singaw. Pinapayuhan ang mga residente sa paligid ng bulkan na maging alerto at iwasan ang pagpunta sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Ang mga lokal na pamahalaan ay nakahanda na rin para sa posibleng evacuation kung kinakailangan. Para sa karagdagang informasyon, patuloy tayong maging bantay sa mga latest updates mula sa Phivolcs at sa lokal na pamahalaan. Jane Villaferte, 11 Trolls Patrol. Pagtaas ng dolyar kontra piso na natiling banta sa ekonomiya. Ito ang mga detalye. Magandang araw Pilipinas, ito ang inyong lingkod James Mamon. Sa mga nakalipas na araw, ang patuloy na pagtaas ng halaga ng dolyar laban sa piso ay isa sa mga pangunahing usapin sa ating ekonomiya. Ang pagtaas na ito ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa kalakalan at gastusin ng mga mamamayan. Lumaki ang presyo ng mga imported na produkto at serbisyo na maaaring makaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ganitong mga pagbabago sa ekonomiya, ang pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan ay mahalaga upang matugunan ang mga hamon na dala nito sa ating mga mamamayan. Ang inyong lingkod, James Mamon, nagbabalita para sa 11 Trolls Patrol. Balik sa inyo sa studio. Pangulong Marcos wala nga bang planong tapusin ang gera kontra droga? Vince Bailon mag-uulat. Simula nang maluklok sa pwesto noong Hulyo 2022, hindi pa rin tinatapos ni Pangulong Marcos gera kontra droga ng gobyerno ng Pilipinas na humantong sa libo-libong papaslang. Ayon sa Human Rights Watch, ngayon araw sa World Report, dapat hayagang utusan ni Marcos ang pambansang kapulisan na itigil na ang kanilang papaslang na anti-drug raids bilang bahagi sa kanyang pangakong ibilang ang focus sa rehab ng gumagamit. Vince Bailon, 11 Trolls Patrol. Pinoy nurses sa UK binigyang pugay kasabay ng selebrasyon sa Westminster Abbey. Andito Christine Opher mag-uulat. Hindi maikakaila ang lumalaking puwersa ng mga Pinoy sa National Health Service o NHS sa UK. Maabot na sa mahigit 40,000 registered Filipino nurses at midwives sa Nursing at Midwifery Council sa UK. Pangalawa ito sa bilang kasunod ng Indian healthcare workers, kaya malaking bahagi sila sa paggunita ng International Nurses Day nitong Mayo. Aminado ang mga Pinoy nurses na napakahalagang papel ang kanilang ginagampanan at kung paano naman nabago nito ang kanilang buhay. Malaking karangalan naman para sa mga Filipino nurses na mapabilang sa taunang commemorative service sa Westminster Abbey. Pinangunahan ng senior level nurse ang pagkatawan sa British Filipino nursing professionals. Ito'y bahagi ng selebrasyon ng buhay at legasiya ni Florence Nightingale, founder of modern nursing. Pilipinas hindi nagpapahuli sa pagpatupad ng mga programang nakalaan para sa kalusugan. Andito si Danny Semple mag-uulat. Dito naman tayo sa Health Vision. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng kamalayan at pagtanggap sa isyu ng mental health sa buong mundo, ang Pilipinas ay hindi nagpapahuli. Kamakailan naglaan ng gobyerno ng pondo para sa mga programa at serbisyong pangkalusugan ng isipan na naglalayong tulungan ang mga individual na may mga suliraning pang-emosyonal at pang-mental. Sa pangunguna ng Department of Health or DOH, nagsagawa ng mga kampanya at edukasyon sa buong bansa upang labanan ang stigma sa paligid ng mental health. Ang pagpapalakas ng mga serbisyong pangkalusugan ng isipan sa mga komunidad, kasama na ang pagsasanay sa mga guro at kagawad ng barangay ay isa sa mga pangunahing layunin ng programa. Bukod dito, ang Pilipinas ay patuloy na nakikipagtulungan sa mga pribadong sektor na may mga organisasyong pangkalusugan upang mas mapalawak pa ang saklaw ng kanilang mga serbisyo.
Sa pamamagitan ng mga online na plataporma, hotlines at libreng konsultasyon, mas madaling ma-access ng mga Pilipino ang tulong at suporta para sa kanilang kalusugan ng isipan. Sa pagtataguyod ng kamalayan, pagtanggap at pag-alaga sa mental health, patuloy na umaasa ang Pilipinas na mabawasan ang bilang ng mga taong nakakaranas ng depresyon, anxiety at iba pang mental health concern sa bansa. Sa tulong ng malawakang edukasyon at pagtutulungan ng iba't ibang sektor, hinahangad ng bansa na maging mas malusog at malakas ang bawat isa sa aspetong pang-emosyonal at pang-mental. At girl group na Bini present sa Pride Month Festival, andito si Nona Castro mag-uulat. Magandang araw mga ka-showbiz. Samahan ninyo ako muli sa isang makulay at masayang kwentuhan dito sa Showbiz Balita. Ang P-pop girl group na Bini ay nag-perform sa QC Pride event bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month ngayong taon. Ang event na ito na tinatawag na Love Laban Festival ay ginanap sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City noong Hunyo 22. Layunin ng festival na ipagdiwang at suportahan ang LGBTQ+ community sa Pilipinas. Bukod sa Bini, nag-perform din ang iba pang sikat na mga artista tulad ni Vice Ganda, Marina Summers, Juan Carlos, Janine Virgin, Aleja Canlas at Nika De Rosario. Kasama rin sa mga pagtatanghal ang iba pang P-pop groups tulad ng G22, Vixen at Yes My Love. Ang mga drag queens na sina Marina Summers, Naiya, Liha, Rasha Fox at marami pang iba ay nagdagdag ng kulay at saya sa event. Ang Love Laban Festival ay inoorganisa ng non-profit organization na Pride PH at ito ay libre at bukas sa lahat ng gustong dumalo. Ang mga host ng event ay kinabilangan ni Sasa Girl, Adrian Lindayag, Christian Antonin, Yani Pipay, Alex Diaz at Nicole Cordobes. Ako si Nona Castro, updated sa Showbiz Happenings. Si James Mamon at ito ang 11 Trolls Patrol.